Interview ni Miss Sanya Lopez, abay questionable bakit pinagsabay ang interview niya with Miss Catherine Bernardo. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video ay magpapasalamat muna tayo sa inyong lahat for always keep watching and trusting this channel. And also, i-shoutout natin ang ilan sa mga new members ng ating pong channel kasi may membership po tayo here kung saan kasama na po si Miss Daisy Villanueva, Esterlina Pagay, and Miss Daisy. Kung gusto niya rin pong maging isa sa mga member po ng channel natin, you can also join my channel by pressing this join button dito mismo sa aking channel. Makikita nyo po yan sa mga uploads ng ating pong channel na Darred's Channel. So, may mga exclusive perks at exclusive things na ma-acquire po kayo while you are still the member of this channel. So, this time, eto na pag-usapan natin to kasi ang dami po kasi ako nakikita sa comment section patungkol dito kay Miss Sanya Lopez yung natapos niyang interview. Unahin natin si Ma'am si Elena. Sabi niya, bakit si Sanya umaasa pa siya kay Alden? Maghihintay daw siya, sabi niya doon sa interview ni Boy Abunda. Kung matatandaan po ninyo, ang interview po ni Miss Catherine Bernardo was taken last sa October 28, Monday, and then the following day, pinalabas naman po yung interview ni Miss Sanya Lopez. Marami pong nagtatanong bakit kailangan pagdikitin at pagsunurin yung kanila pong mga interview ni Sanya at ni Miss Catherine. Yun po yung kini-question ng ilang mga viewers, 'di ba? Pwede naman pong ibang tao kasi na-taping na yan eh. Di lang natin alam bakit sila. Ito po yung pinakasagot yan. Kasi alam natin na parang nililink po ng maraming mga netizens si Miss Sanya Lopez dito kay Alden Richards. Way back 2021, ito po yung interview. Panoorin Kasi natin. matinaw naman dahil sinabi mo naman na wala kang love life eh. Okay, Wala po. Gusto ko sabihin natin kung kanino ka raw nalilink. Sige, sino? Alden daw! Aba, Bago pa mag-pandemic, lumabas na po yung issue na yan na parang nililing si Miss Sanya Lopez dito kay Mr. Alden Richards. At talagang sobra yung, umaga nagamit talaga ng husto yung pangalan ni Alden para po mapag-usapan yung pangalan ni Sanya Lopez. Yan po yung kasagsagan na bago pa lang siyang sumisikat. Kaya naman si Alden nagsalita. Panoorin natin to. Kasi lumalabas siya, parang ginagawa na naman ako ng issue para mapunta sa akin yung blame, diba? Parang nahimik ako. So, ngayon po, wala pong ganun. Hindi po yung totoo. Sa mga interview po ni Mr. Alden Richards, lagi po siyang tinatanong patungkol kay Sanya. At palagi lang pong dinideny ni Alden Richards na wala po silang romantic relationship at wala pong itinatagong relasyon. No, lagi niya, ilang beses niya pong dinideny. Hindi ko lang mahanap yung mga video clips na yan eh. Pero, syempre, kung i-compare naman po natin yan dito po sa mga pinapakita niya kay Miss Catherine, according sa X, no, dito po sa dating Twitter, mas marami pong mga evidence na makapagpapatunay na si Alden Richards at si Catherine Bernardo is for real, not for reals. Diba? Kasi nakita natin na talagang si Alden po nag-effort po siyang pumunta sa bahay ni Miss Cat, na siya po mismo ang umamin dito po sa Fast Talk with Boy Abunda. Sinabi niya na pumupunta nga siya sa bahay nila. And in terms of popularity naman, kung pag-uusapan, talaga mas popular si Miss Cat. Biruin niyo, lumabas po yung kanyang interview sa GMA Network at ito po ay nag-garner ng 996k views na magwa 1 million, na close to 1 million. While ito pong si Miss Sanya Lopez naman ay naka-garner lang ng 43,000 views in 22 hours. Meron pa siyang interview last 11 months. 11 months pa po yun 145,000 views kung saan nabanggit din po dito yung patungkol kay Alden Richards. Kung mapapansin niyo, 'di ba, pag si Sanya po talaga yung ini-interview, lagi ipinapasok yung pangalan ni Alden kasi parehas kasi sila ng network eh. So kaya po talagang inuugnay nila si Alden kay Miss Sanya Lopez. Parang binuboost nila yung career ni Miss Sanya. Tapos meron din po kasing statement si Alden na if ever nagibigyan siya ng pagkakataon na makapili kung sino yung gusto niyang makatrabaho, si Sanya Lopez. At dahil dito, yun po yung pinanghawakan ng ilang mga bashers ng Kat din, na parang si Sanya daw talagang gusto ni Alden, na bagay na
na tinanggi naman ni Alden Richards many times. And isa rin sa mga dahilan na nakikita ko, ito yung punto vista ko patungkol dyan sa bagay na yun, kung bakit pinagsabay, bakit magkasunod yung kanilang interview. Kasi hindi naman mapag-uusapan yung interview ni Miss Sanya Lopez kung hindi po yan ikukumpara dun po sa interview na naganap with Miss Catherine Bernardo. Sa palagay po ba ninyo magiging topic natin ngayon yan? Kung hindi po yan na parang ikinompare dun sa mga sagot ni Miss Catherine at sa mga ipinakita na parang kaharutan nitong si Sanya dun sa kanyang interview. Kaya marami pong mga kat din ang talagang nanggagalaiti kay Sanya. Ganto lang yan. Huwag tayong magalit kay Sanya Lopez kasi trabaho niya yan. At the same time, meron silang teleserye na ginagawa. So, kailangan po gumawa sila ng paraan para mapag-usapan yan. Kasi, real talk tayo. Kung wala po si Alden Richards dun po sa teleserye Pulang Araw, hindi naman po panonoorin ng tao yan eh. Alam natin lahat yan. Kaya po talagang siya ang inilagay doon dahil isa rin siya sa mga parang dahilan kung bakit pinanonood siya. Dahil, although nandun po si Miss Barbie Fortesa at saka si Miss David Licauco, pero kung kay Mr. Dennis Trillo lang at kay Miss Sanya Lopez, hindi po talaga yan magre-rate. Hindi po yan panonoorin ng tao. Hindi magna-number 1 sa Netflix yan. Yun po yung katotohanan na kailangan tanggapin ng ilang mga Sanden fans, 'di ba? Kasi gumagawa sila ng sarili nilang fandom eh. So, kailangan chill lang po tayo. Huwag tayo masyadong maaburido at huwag tayo masyadong ma-stress sa mga pinagsasabi ni Sanya. Kasi kahit di ko to sinasabi dahil team cut din ako, but I'm just citing the truth. I'm just citing dun sa mga nakikita ko at na-observe ko. So, kayo po, ano pong inyong saloobin patungkol dito? Comment down below. At ngayon naman mag-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo patungkol naman sa ating latest updates, yung kaka-upload lang natin kani-kanina lang. So, unahin natin ang komento ni Miss Carol Rama. Sabi niya, hindi si Catherine ang magsasalita ng masama para kay Alden. At ipapahiya niya, sabaw maraming meaning, depende sa taong nagsasalita. Alden would never be sabaw. Napakatalino niya when answering questions sa mga interviews niya at ang English niya napakatama ng grammar at sa legit English speaking talaga, grammar ang napapansin nila doon. Kaya nila pagtatawanan kapag nagsalita ka ng English bago mali-mali ang grammar. Kaya paano magiging sabaw si Alden? Ang ibig sabihin siguro ni Catherine na sabaw si Alden kapag siguro nagkakatuwaan at nagbibiroan sila kasi sinasabayan niya lahat ng biro ni Catherine. Baka nagpapatawa siya ni Catherine ng husto. Remember, nung may nagsabi na hindi pikon si Alden kapag kinukulit ni Catherine. Catherine is very respectful sa ibang tao. Miski ngayong nananakit sa kanya, hindi niya ipinahiya at sinabihan ng masama. Misinterpreted lang si Catherine. Very true. Tama po yung sinabi ng isa sa mga viewer natin, no, na parang kasi katulad ng sinabi ko po sa mga last update natin na masyadong sinisensationalize ng ilang mga viewers at ilang mga bashers yung sinabi ni Miss Kat. Magkaiba kasi yun eh. Hindi nila ina-analyze yung question at yung sinagot ni Miss Kat. Sabi ni Miss Melina Tamisin, why those people watch the interview of Marfori after MediaCon? You will hear what Kat said that you can talk Alden in a every ways that sometimes he will said to Alden, can you chill? That's about Kat said, pag it means maybe Alden is so tired and the brain is not function properly. Ito yung sinasabi ko na kahit gaano katalino ang isang tao kapag talagang pagod na yung utak niya, 'di ba? Sa dami ba naman ang ginawa ni Alden, 'di ba? Parang parot-parito siya, Calgary, Canada, tas going to USA para sa kanya or sa California para sa kanilang doon sa Sparkle Tour nila, 'di ba? Kahit naman talaga sino. And sabi ni Miss Melina Tamisin, I saw this X picture taken by Nate Gonzaga. He's holding this labubo. Maybe Alden asked his friend to buy this. He came from Vietnam. Oo nga, nakita ko po yung post ni Nate Gonzaga, tsaka po ni Miss Catherine, pareha sila ng labubu. Kaya ngayon po yung sinabi ko sa inyo, diba? Possible talaga si Alden ang nagbigay niya. Sabi ni Miss Lina, Darren's channel, parang dalawa lang yung nagpo-post kay Sanya Lopez at walang kilig. Napaka-OA yung mga style niya, pero kahit din sobra, ayun. So, ito naman yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito.
And sabi pa ni Ma'am Shi, "Hay, tama ka, Miss Tarets. To be honest, I don't like Sanya Lopez." Ang OA sumagot. At parang nangaakit lahat ng mga post niya sa TikTok niya. Naawa ko sa kanya kasi laging dinidikit kay Alden. Panoorin mo yung interview ni Boy Abunda kay Sanya at Bianca. I think same day yun sa interview ni Kat at Sanya Lopez. Kaya lang inunang ipinilabas yung kay Kat kaysa kila Sanya Lopez at Bianca. Pero actually ano po yun parang birthday celebration kasi ni Mr. Boy Abunda, and very special yung mga interviews na ginawa niya. So isa yun sa mga inihanda na taping na siya, katulad po kay Miss Catherine, diba? It was taken last October 3, 2024, kung saan namataan siya at na-interview pa nga siya ng 24 oras that time, at ganoon din yung suot niya, diba? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!